Mga kapatid, kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Paano ba natin masasabi na ang isang tao ay malapit o gustuhin na siya ay makausap at maging isang kaibigan ng isang tao? May mga tao na friendly. May mga tao na kapag nilapitan natin, magaan ang ating loob sa kanya. May mga tao na kapag makita mo pa lang yung aura niya, gusto kong maging kaibigan ang taong ito. Gusto kong mapalapit sa kanya. Kayo ba? Ganun ba ang uri ng isang kaibigan o isang tao na meron tayo? O tayo yung klase ng tao na mahirap maging isang kaibigan? Choosy tayo doon sa mga taong iyon. Pero mga kapatid, kung titignan natin, yung mga tao na tila magaan ang ating kalooban sa kanila, sila yung mga taong humble. Sila yung mga taong mapagpakumbaba. Mas madaling mapalapit doon sa mga taong humble, doon sa mga taong mababa ang kalooban, kaysa doon sa pagpasok pa lamang, parang may bagyo na. Yung bang pagpasok pa lang, parang napakahangin na. At ang dami-dami na niyang ipinagmamalaki sa buhay. The real key to being loved is humility. A humble person wins hearts. A person who is lowly of heart is naturally lovable, even without material things to give. Kahit na mga kapatid, siya ay mahirap, siya ay dukha, subalit siya ay mapagpakumbaba, maraming mga tao ang may gusto sa kanya. Pero kapag yung isang taong arrogant, proud, mayabang, at lagi na lamang siya ang magaling, siya na lamang ang makapangyarihan, mahirap po iyong pakisamahan. Sometimes we ask, why do people not love me genuinely? Why do they seem to be after what I can give, not who I really am? The answer is simple, my dear friends. The key to being loved is humility. Humility. Ito po yung pag-uusapan at pagdinilayan natin ngayong gabi. Tayo ba? Nandoon ba yung ating humility? Sabi po ni St. Augustine, meron daw 300 patungo sa Diyos. At ano yung 300 patungo sa Diyos? Humility, humility, humility. Walang ibang daan patungo doon kung hindi pagpapakumbaba. Pero marahil maitatanong natin, Father, paano ba maging humble? How can we be humble? Ang mga pagbasa po natin ngayon ang tutulong sa atin para pagnilayan natin at palalimin pa natin, paano nga ba tayo magiging humble? Kayo, humble ba tayo? Diba? Sabi nga ng mga saints, sa sandali daw na malaman natin na tayo ay humble, nawawala na yung humility. Bakit? Sapagkat ang humility, ito yung virtue na ibinibigay sa atin ng Diyos. At paano natin ito gagawin? First, know yourself. Second, look to Jesus, the model of humility. And third, let others lift you up, not yourself. Paano daw tayo magkakaroon ng humility? 3 bagay. Kilalanin natin ang ating mga sarili. Pangalawa, tumingin tayo kay Jesus sapagkat si Jesus ang modelo ng kababaang loob. At pangatlo, huwag nating hayaan na tayo yung magtaas sa sarili natin. Hayaan natin na ang iba ang magtaas sa atin. First, in our first reading today from the book of Sirach, Sirach tells us, conduct yourself, your affairs, with humility, and you will be loved more than a giver of gifts. Kahit may tao na lahat na naibigay niya, kahit na may tao na lahat ng yaman niya ay pinagkaloob na niya, pero yung isang tao na punong-puno ng pagpapakumbaba ay mas minamahal kaysa doon sa isang tao na nagbibigay ng lahat.
Humility begins with self-knowledge. Do you really know yourself? You know, many people only know their name, their face, their achievements, but not their heart, their real selves. There are many pretenders, ika nga, sa panahon natin ngayon. Ano yon? Yung mga feeling sikat, when in truth they are not. Yung mga feeling mayaman, when in truth they are drowning in debt. Feeling superior, but in reality, empty. So we wear masks just to appear pleasing to others. Alam niyo kung minsan yung salitang persona, galing po yan sa salitang prosopon. Ano ibig sabihin ng prosopon? Nung araw, para makapanood ka ng play, merong theater na lugar na kung saan kinakailangan makita mo yung actor. At ano ang ginagawa ng actor para mapakita niya yung expression? Wala pa namang mga camera nun. Wala pa namang mga video nun. Ang gagawin niya, kukuha sila ng maskara at ilalagay sa kanilang mukha para mapakita sa audience na sila ay masaya. Maglalagay sila ng maskara para mapakita nila na sila ay malungkot. Maglalagay sila ng maskara para mapakita sa lahat na sila ay masayang masaya. Pero sa loob, sa kalooban, malungkot at umiiyak. Kilala ba natin ang ating sarili? Kilala ba natin kung sino nga ba talaga tayo? Know your limits, accept your talents, and be content with what God has given you. Maging kontento kung anuman ang meron tayo. Bahagi pala yun ng pagkilala natin sa ating mga sariling buhay. Kung tayo ay kontento kung anuman ang meron tayo. Kayo, kontento ba kayo sa mukha ninyo? Kontento ba kayo sa katawan ninyo? Kontento ba kayo kung anuman ang meron tayo? That is where true peace and happiness lie, not in pretending to be what you are not. Humility is not thinking less of yourself, but thinking truthfully of yourself. And the truth is this: you are created by God, good and equal in His sight. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay maganda. Sa paningin ng Diyos, ikaw ay gwapo. Sa tingin ng Diyos, ikaw ay mabuti, kahit na ang tingin ng iba ay hindi. Subalit sa paningin ng Diyos, tayo ay mabuti. Sana sa pagkilala natin, mga kapatid, sa ating mga sarili, makita natin na tayo ay buhat sa Diyos at tayo ay nilikha ng Diyos na mabuti. Know yourself. Yun po yung una. Second, in our second reading today from the letter to the Hebrews, pinapakita doon na si Jesus ang mukha ng pagpapakumbaba. Jesus as the true face of God's humility. You know, in the Old Testament, when God spoke to the holy mountain, people trembled with fear. But in the New Testament, God drew near to us in Jesus, not as a distant judge, but as a merciful Savior. Kaya nga mga kapatid, dito sinasabihan tayo na ang Diyos ay malapit na malapit sa atin. Ipinakita niya sa atin kung paano magpakumbaba. Siya ay Diyos na totoo, makapangyarihan sa lahat. Pero hinubad niya ang kanyang pagiging Diyos at nakipamayan sa atin para tayo'y iligtas niya. Ang Eucharistia ay simbolo ng kababaang loob ng Diyos na ibinibigay sa atin ngayon. Kaya nga mga kapatid, yung humility, ang model ng humility, walang iba kung hindi si Jesus. But the challenge para sa atin ngayon, mga kapatid, nakikita ba natin ito bilang pagpapakumbaba? Nakikita ba natin at nagiging modelo ba natin si Jesus
ng kababaang loob. Remember, Christ, who is God, stooped down to lift us up, if we make ourselves too high, we might miss Him. And if we fall, we will have no one to hold on. Finally, in our gospel today, the gospel reminds us that humility is not something you proclaim about yourself, but something others see in you. Yung humility, hindi ko sasabihin, humble ako, mapagpakumbaba ako. Hindi yun ang sinasabi ng gospel natin ngayon. Jesus tells the story of the guests who chose places of honor at the banquet. Those who exalt themselves will be humbled, while those who humble themselves will be exalted. Pride, my dear friend, says, I deserve the highest seat. But humility says, I am content with where I am. Pride versus humility. And Jesus even challenges us further. When you give a banquet, invite not only those who can repay you. Sino-sino yun? Yung mga kaibigan mo, yung mga kapitbahay mo mayayaman, yung mga politicians, the celebrities, the influential ones. Sabi ni Jesus, invite the poor, the crippled, the blind, the lame, those who cannot pay you. Because humility is not about showing off your connections, but about seeing the dignity of every person, especially the least. So my dear brothers and sisters, humility is the key to being loved by others, and most especially by God. Tatlong bagay po ang pinagnilayan natin. Paano ba tayo magiging humble? First, know yourself. Live in truth, not in pretense. Second, look to Jesus, the God who humbled Himself for us. And third, let others lift you up. Do not exalt yourself. In the end, what makes us lovable is not our wealth. Hindi yung kayamanan mo, kaya ka naging lovable. Hindi yung looks mo, kaya ka naging lovable. Hindi yung status mo sa buhay o yung narating mo sa buhay, but our humility of heart. For this is the very key that Jesus used to love us. So let us pray, Lord, humble me whenever I forget who I am. Humble me, Lord, whenever I lift myself too high. Teach me to live in truth and to love like you through humility. Humble me, Lord. The key to being loved is humility. Amen.